Ako nga pala si Natoy, simpleng tao at may respeto. Mabait ako, pero parati nila akong binubuli. At para bang nanghihina ako. At para bang nawalan na ako ng pag-asang mabuhay. Pero merong isang tao na nagsasabing na importante ako. Siya si Iska, ang naging inspirasyon ko. Siya ay kaklase ko lang. Tinuruan niya akong magmahal at bumangon sa kinatatayuan. At wala nang ligoy-ligoy pa at pumasok na nga ako sa room namin ng tahimik. Wala man lang akong kaibigan o kakilala sa room. Ito sila Juan at Pedro, ang dalawang mokong na namubuli sa akin. Lagi nila akong binubugbog at minumura. Hindi man lang ako gumaganti sa kanila kasi alam ko sa sarili ko na mahina ako. At pumasok na nga si Iska kasama ang isa ko kaklase. Sa mga oras na yun, tumigil yung mundo ko. Sobrang ganda ng mga mata niya. Grabe siya makatitig sa akin. Siguro dahil sa gwapo ako. Siyempre, nagpapakute ako nun. Cute talaga ako. Pumasok na nga ang aming guro at siya ay nagturo. Habang si Juan at Pedro ay pinagtatawanan ako sa likod. At sinabi pa nga ni Juan na aabangan daw nila ako sa labas. Natapos na nga ang klase at umalis na sina Iska at isa kong kaklase. Habang ako ay kinakabahan kay Pedro at Juan. Hindi malaman kung ano ang gagawin. Sa huli ay umalis na din ako na may kaba sa dibdib. Pagdating ko sa labas ay nandiyan na nga sila Pedro at Juan. Nakaabang. Walang awa nila akong binugbog at hindi man lang ako makagalaw. Kaya sa bawat na pumapasok ako, ay lagi nila akong inaabangan. Bugbog na naman. Sobrang sakit sa katawan. Hanggang sa isang araw ay inabangan na naman nila ako. Natroma ako sa pangbugbog nila, kaya napaihi ako sa pantalon ko. Habang sila ay tumatawa, hindi nila mapigilang tumawa. Napahiya ako nun at tumakbo ako nang hindi ko namalayan na nabangga ko pala si Iska. Simula nun, naging magkaibigan kami. Lagi niya akong sinasamahan, pati sa pag-uwi ko ay sinasabayan niya ako. Hanggang sa umabot na kami na nga. Ang bilis lang ng mga araw, pero masasabi kong siya na siguro yung pakakasalan ko. Kahit ulan o bagyo pa man, walang makakapigil sa pag-ibig na dama namin sa isa't isa. Nakalipas ang 7 taon. Oo, si Juan at Pedro ay magkasama pa rin. Sabay sila naghanap ng trabaho at nakita nila ang sekretary ko na dati naming kaklase at nagtanong kung saan pwede mag-apply. Nagulat sila sa kanilang nakita at hindi nila inaasahang ako pala ang manager ng kumpanya. Agad ko rin silang sinundan at nakilala nila ako. Humingi sila ng tawad at agad ko rin silang pinatawad.
Lesson learned, mag-move on at matuto magpatawad. Humingi ng tawad at ayusin ang mga pagkakamali. Nanginginig, so I'll be waiting in Manila kahit di ka na babalik.